pag-usapan naman natin itong binahagi po ni LM Entertainment. Pakipollow po ng kanyang page dito po sa Facebook. Mga legit po ang kanyang binabalita. Sabi niya dito, habang hinihintay nating inapag ng tatlong higanting media companies ang kanilang Christmas IDs ngayong taon, narito muna ang online views ng kanilang mga Christmas ID mula 2021 to 2023. Ito ay naka-upload sa kanilang respective YouTube channels at inisa-isa natin ang dami ng views ng bawat CSIDs. Kapansin-pansing first time tinalo ng TV5 ang CSID ng GMA 7 ng 2023. Ito ay ang CSID nilang Feel na Feel ang Paskong Kapatid, kung saan kasama na ang TVJ sa TV5 at hashtag Legit Dabarkads. For the first time sa 5 at T80 pa lamang ang pangalan ng programa. So grabe po yung pag-aabang, di ba, ng mga Dabarkads natin at ng mga tao dito sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. Talagang tinutukan po nila itong TV5 kasi alam po nila na nandoon na ang Itbulaga or ang E80 or ang mga lihitimong Dabarkads or ang Tito Vic and Joey. Kaya naman, ang ABS, ang GMA Network ay tinalo. Nung time na yon, grabe ang dami pong mga galit sa GMA kasi hindi man lamang nga po namagitan ito sa kaguluhan ng TVJ at ng mga halusos. Kaya feel ko, ito yung dahilan kung bakit natalo ang views ng naturang Christmas Station ID po ng GMA. Marami pong galit sa kanila nung time na yon. Sabi pa dito, ngayong taon ang unang CSID ng TV5 nakasama muli ang Dabarkads pero bit-bit na ang pangalang Itbulaga Plus kasama pa ulit si Kuya Will at Will to Win na nagbalik 5. Sa kabilang banda, ABS-CBN pa rin ang nanatiling undisputed king of CSIDs for 22 years. Ngunit mas nakakalamang na sa kanila ang TV5 pagdating sa dami ng sponsors. Reportedly, merong almost 20 sponsors ang kapatid network ngayong taon para sa kanilang CSID na hatid saya ng Paskong Kapatid. Wow, congratulations dito sa TV5 dahil meron sila agad na 20 sponsors para po sa kanilang Christmas Station ID. Ang It's Showtime Fama hindi kasali sa CSID ng GMA7. Instead na TD silang kasali sa CSID ng ABS-CBN. Samantalang ang GMA 2024 Christmas ID na ganyan ang Paskong Pinoy na nilaunch noong November 11, 2024 ay nasa 332,661 views na as of this writing. Ano sa tingin mo daw mga ka-mic drop ang mananalo sa caroling contest ng tatlong nagbabangga ang higante? So, syempre, kung tayo ang tatanungin, hingin po ng opinion ng iba, syempre, wala pa rin pong makakatalo dito sa Christmas Station ID po ng ABS-CBN. Kasi mostly talaga silang gumawa eh. Pero, hopefully, pumangalawa po ang ating Christmas Station ID dahil feel ko din na maganda po ito. No? So, agree po ba kayo sa comment ko? Ito comment ko lang naman. Kasi po, wala talaga nakakatalo sa ABS-CBN for 22 years na po. Kasi alam ko naman na magaganda po talaga ang gawa pagdating sa ABS-CBN. Talagang damang-daman nyo po yung diwa ng Pasko, yung diwa ng pagmamahala ng pamilya. Pag talaga napapanood ko po yung Christmas Station ID ng ABS-CBN, feel na feel ko yung Pasko. Ang dami kong imagination, realization na pumapasok sa isipan ko. Ganyan po yung impact ng Christmas Station ID po ng ABS-CBN. Talagang pinaghahandaan at pinag-isipan. Unlike doon, sa isang network na naglapag na po ng Christmas Station ID nila pero ang inani po na batikos ay ganun na lamang. Hindi daw po sila sangayon, hindi daw sila nasasayahan sa inilabas na Christmas Station ID po ng isang network. Wala daw, hindi daw pasado, hindi pinaghandaan. So mga negatibo po ang nakukuha nilang mga komento kasi kita naman po, di ba, na parang nagsama-sama lang tapos kumanta ng ngaruling, walang effort na tinatawag. So, abangan natin yung sa ABS-CBN and syempre sa TV5 dahil for sure pasabog po ang naturang Christmas Station ID.